I don't regret running for Vice President. Kasi imagine nyo, kung mayor ako, tapos hinahabol nila ako ngayon. Diba? Napakadali nila ako i-suspend. Napakadali nila ako kasuhan. Napakadali nila ako tanggalin sa pwesto as mayor. Hello. Ayan po, magandang araw po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Meron na naman po tayong bagong pag-uusapan itong mga tatlong clips na to na ating panunuorin. Ayan. So, kung bago lang po pala kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, no? So, isang subscribe lang po, masaya na tayo, no? Sana po panoorin natin itong mga clips na to at isa-isahin po natin re-reactionan, no? So, ito po, umpisahan po natin ng tungkol ito po kay isang video to, anong nangyari sa atin ngayon, AKAP AX yan. Ito ay po pinag-uusapan tungkol po sa mga tawag dito ay mga ginamit nung bago midterm election, no? Nung alalan, anong mga reaksyon na mga ating ito ay mga vlogger po sila, no? So may reaction din sila. Ito po karaming mga subscriber nila. Ayan, hindi ko alam kung millions o thousands, ganon. Ito naman po kay Senator Alan Peter Cayetano ay tungkol naman po kay Tatay Digong, ang pagkakasangkot niya o pagkakadukot, no, ng ni dating presidente Duterte, na ngayon nasa dahig na po siya. So mula po nung March 12 ay dinampot po ng isang eroplano, no? Hindi po timban, eroplano po siya, no? Ang dumampot, no? Yan. So putimban, wala, hindi na uso ang putimban ngayon. Ang uso ngayon, puting eroplano, di ba? Kaya pag may ano po yun, yung bumaba sa inyong harap ng bahay na eroplano puti, medyo magtago-tago na po kayo. Ganun po ang sitwasyon ngayon, puting eroplano na, di ba? So yun lang po. Ito naman pong isa, susunod po natin ang isang revelasyon po ni Vice President Sara Duterte, na kung anong pinayo po ni Manny Villar, Senador, dating Senate President si Manny Villar po, no? Pinayuhan si ang Vice President po natin na si Inday Sara. So unahin po nating i-play siguro muna itong si mga vlogger tungkol sa anong tawag dito, yung tungkol nila sa mga AX, AKAP, di ba? Yan po, unahin po natin sila, no? I-play po. Sandali lang po para tilakihan po natin para maganda, no? Yan. Ipong natin. Ano ba? Mga ganon. Pag naging dependent ang mga tao sa mga politiko, di ang daling i-manipulate. Di ba? Isipin mo kung dapat, di ba? Don't give a man a fish, teach them how to fish. Ano ang nangyayari ngayon sa atin? Di ba? Tinuturuan na maging dependent ng sobra para pagdating na oras, sandaling kontrolin. O sige, pag hindi mo kayo binoto, walang release ng ganito, hindi kayo bibigyan ni ganito. Ano ang nangyayari sa atin ngayon?
AKAP, AX, ano ba? Mga ayuda-ayuda. mga ganon. Pag naging dependent ang mga tao sa mga politiko, di ang daling i-manipulate. Di ba? Isipin mo kung dapat, di ba, don't give a man a fish, teach them how to fish. Ano ang nangyayari ngayon sa atin? Di ba, tinuturuan na maging dependent ng sobra para pagdating na oras, sandaling kontrolin. O sige, pag hindi mo kayo binoto, walang release ng ganito, hindi kayo bibigyan ni ganito. Yung sunod po natin, yung isa. So sa akin mali na kukunin mo ang isang Pilipino based on a foreign warrant of arrest at isakay mo lang sa aeroplano. Medyo maano pong konti. Saan na? Chotomate. So sa akin mali. So, yun po, napanood po natin yung mga vlogger tungkol sa AIX, AKAP na ginamit po sa, ayun, nung bago midterm election na pinamigay sa mga ating mga botante para sa kung iboboto o ganito, kung mabibigyan ka. Yan po ang nangyari sa totoong realidad po natin. Alam niyo naman po yan ang nangyari, no? So, ang inaano lang po ng mga vlogger na yun na kailangan bibigyan ka na sigurong ang gustong patunayan na hindi kailangan ng bigyan ng pera ang tao, hindi bigyan ng magandang trabaho para may trabaho. Hindi yung bibigay mo lang na para sa butuhan. Hindi parang pansamantala lang, yung pansamantalang ba? Hindi ka mukha kung paghahanap ka ng trabaho, talagang ano po yun, matagalan na para sa ating mga mamayan na trabaho. Ganun po ang ibig sabihin niya. Hindi yung bigyan ka lang ng pera para iboto mo, tapos na. Ganun lang kasimple. Ito naman po si Senator Alan Peter Cayetano, no? Tungkol sa maling ginawa nila kay former President Duterte. Ayosok. Sa akin mali na kukunin mo ang isang Pilipino based on a foreign warrant of arrest at isakay mo lang sa aeroplano. So sa akin mali na kukunin mo ang isang Pilipino based on a foreign warrant of arrest at isakay mo lang sa aeroplano. So sa akin mali na kukunin mo ang isang Pilipino based on a foreign warrant of arrest at isakay mo lang sa aeroplano. So sa akin... So, ayan po ang revelasyon naman ni Senator Alan Peter Cayetano. Isang senador, abogado o ano. So, sa kanya talaga ang opinion niya, maling-mali talaga ang pagpapadala kay dating Presidente Digong, di ba? Sa The Hague, Netherlands. Kasi walang trial procedure ang nangyari, hindi dumaan sa korte ang kanyang mga papeles na dadalhin sa Hague kung pabor nga ang Supreme Court o hindi. Ni isa walang ganun na document. Ang binasil lang ng ating administrasyon sa kasalukuyan ay yung mga dayuhan na dokumento ang ginamit. So, yun ang ibig sabihin, doon siya mali ang sabi ni Senator Alan Peter Cayetano. So, bakit ka magbabasis doon sa walang jurisdiction sa ating bansa? Di ba? Kay Interpol pa yan o ano? Oo, pwede kang makipagtulungan sa Interpol kung may tamang proseso. Kung halimbawa, dumuan ka ng Supreme Court o alam ng Supreme Court na pinapayagan itong mga dokumentong ito. Simpleng salita lang po, simpleng papel lang po. Madaling-madali yun. Yan ang nangyari kay Tatay Digong, wala pong ganon. Puro nga dokumento. Iyon, nung hulihin pa siya, wala pa siyang mga hard copy.
na warrant of arrest. Ito'y binasa lang sa isang cellphone na sinabi ni General Torre. Yun lang po. Yan ang mga totoong mga balita sa nangyari kay Tatay Digong. Yan. So, hindi nakalimutan ko lang din po kung nung nasa loob ng eroplano, kung gaano karami yung mga binabasang dokumento, pero hindi mabasa. Kasi meron pong hinahanap na dokumento si Tatay Digong na galing dito sa Pilipinas. Pero ang nangyari, walang maipakitang dokumento. Lahat na mga cabinet member o yung mga nandun sa eroplano na nanghuhuli sa ating dating Presidente Rodrigo Duterte. Ganun po. Kaya ay nasabi ni Senator Alan Peter Cayetano, maling-mali. So sana po yun, at least maintindihan po natin. So ganun po ang nangyari. So yung mga iba po, kung gusto nyo pong mag-comment sa ating video, pwede naman po kayo mag-comment sa ating comment button at saka mag-subscribe na rin po kayo para ma-notify po kayo kung meron po tayo mga bagong video, no? So ito naman po, ipasok natin si Inday Sara. Naisip ko kasi, ganito. Sila yung tumatakbo, diba? Dali lang, ma'am. Maghintay ka. Oo, sandali ha. Tanggalin muna natin si ilaki natin para masaya, di ba? Ito po si Vice Presidente na Inday Sara, no? Tingnan po natin anong sasabihin niya tungkol sa question. Naisip ko kasi, ganito. Sila yung tumatakbo, diba? Tumakbo si BBM, tumakbo si Lenny. So, either lang naman sa kanila yung mananalo noon. Tapos, mayor ako ngayon. Imagine natin, parallel world na either sa kanila ang president and then ako ang mayor. So, I'm sure, lahat ng mga nakapalibot sa kanila, magtitingin pa rin sila sa akin doon sa Davao City. Hahabulin pa rin nila ako doon sa Davao City because tinitingnan nila yung mga nakapalibot sa kanila, wala na yan silang pakialam kasi president na sila, diba? Pero yung mga nakapalibot sa kanila may pakialam kasi sila yung tumitingin ng future. Sila yung tumitingin ng 2028. So, kaya pala, ganun. Tama ang logic ni Inday, BP Inday, no? Kasi kaya pala siguro si BBM, President BBM, wala na siyang pakialam, siyempre, ganun, di ba? O, anong pang pakialam niya? Tapos na eh. Naging presidente na siya, hindi na siya pwedeng iboto uli, di na makakaabol ulit. So, out na siya ng 2028. So, ano pang gagawin niya? Wala na siyang gagawin. Parang si dating presidente, Rodrigo Duterte, pwede ka nang humabol, pababa. Pero presidente ulit, wala na. Di ka na pwede. So, ganun po. So, siyempre, titingnan nila yung magiging kandidato na malakas sa 2028 na pwedeng kung hindi nila kapartido, pwede na lang ipabagsak. Kagaya ng mga Duterte. Kaya ganun siguro, gusto nilang ipabagsak. Diba? Ito, 2025 pa lang. So, 3 years pa po bago, wala na siguro 3 years. Ano na tayo ngayon? June. So, malapit na ang, mahigit na, pero ang dapat ang eleksyon, nag-uumpisa ng mga siguro mga kandidato, mga 2 years before election dapat. Hindi yung mga 3 years before, yan, ganun. Masyadong mahaba. So, next year, ganyan, sigurado, dyan na sila mag-uumpisa. Yung mga talagang gustong kumandidatong presidente. Ganun. So, yan, si Inday,
gustong pabagsakin dahil siya ang pinakamatunog na bilang presidente. So, ang mangyayari niyan, kahit anong saan ka pa, kung mayor ka pa, mayor pa si Inday Sara, pagtutulungan pa rin yan dahil kung siya ikakandidato ng president, malakas pa rin siya. Kagaya yung nangyari kay dating mayor si Rodrigo Duterte, naging mayor, humabol ng biglang presidente, ganun ang nangyari. Yun ang akala nila, di ba? So, mangyari para sinusunod ang apak ng tatay ni Inday. Parang ganun. Kaya gustong pabagsakin si Inday. Yan lang po kasimple. So, lahat po yan, puro politika. Kaya ang inaatupag ng mga kalaban, puro impeachment para hindi makahabol sa 2028 presidential election. Yan po. Ituloy po natin. And then, meron akong realization yan because ang nagsabi sa akin yan, si former Senate President Manny Villar. Sabi niya, wala kang kawala dyan. Saan ka man magtago, saan ka man pumunta, hahabulin ka nila kasi tinitingnan nila ang 2028. So, I don't regret running for Vice President. Kasi imagine nyo, kung mayor ako, tapos hinahabol nila ako ngayon. Diba? Napakadali nila ako i-suspend. Napakadali nila ako kasuhan. Napakadali nila ako tanggalin sa pwesto as mayor. Ngayon, hindi nila ako matanggal. They can drag me to hell. Pagdating Yun po, doon nagtatapos ang clips video ni BP Inday. So yun po ang huling sabi, they can drag me to hell. Ganun po. Malalim po ang mga bitaw niyang salita, no? So yun nga lang po, totoo siguro lahat po yan na ang sinasabi ni dating Senador Manny Villar. Kasi po yan ay si Manny Villar, alam nyo na po, pinakamayamang Pilipino dito sa ating bansa ngayon sa kasalukuyan, no? So, alam niya po kung ano ang nangyayari. Yan. Ganun po katindi ang politiko dito sa ating bansang Pilipinas. Ngayon po, ibig sabihin, kahit po mga importante pala, politiko. Ang gera po, walang sinabi sa politiko dito. Mas importante po ang politiko kaysa gera. Yung mga gera-gera sa Iran at Israel, wala po yan. Walang sinabi. Mas importante ang politiko dito sa Pilipinas. Alam nyo naman, gaano kagahaman humupo ang mga buhaya dyan. Alam nyo na. Ayan po, dyan na po nagtatapos ang ating video o programa. So, huwag nyo pong kalimutan ulit mag-subscribe, mag-like at mag-share, no, sa ating channel. Shukran.